Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw." Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Gayunmay, namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon at nagpapatuloy na ipahayag mula sa Ebanghelyo ni San Juan ang aral tungkol kay Kristo bilang tinapay ng buhay o ang pagkaing bumaba sa langit. Tingnan nyo nga po ang mga katabi ninyo kung busog na ba, kumain na ba, o gutom pa rin. Iba't ibang kagutuman kasi ang mayroon tayo, no? Kahit na kumain ka na, gutom ka pa rin. Gutom sa ibang bagay, gutom sa napakaraming bagay dahil hindi natin makuha-kuha o matanggap-tanggap ang pinakamahalagang pagkain na dapat nating tinatanggap at least isang beses isang linggo. Yung pagkain pisikal, kailangan natin yan. Kumakain tayo ng almusal, tanghalian, at hapunan. Kung medyo maswerte-swerte ka, mayroon kang merienda sa umaga, merienda sa hapon, o kaya naman may midnight snack pa. So mahalaga po yun, no? At kailangan din natin tinitingnan kung yung kinakain ba natin ay masustansya. Kasi kung ano ang kinakain natin, yan ay magmamanifest sa ating katawan. At hindi lang basta sa katawan, nakakaapekto din yan sa ating emosyon, nakakaapekto din sa ating pag-uugali. So ano bang madalas ninyong kainin? Ha? Baboy. O kaya mukha ka ng baboy. No? Kung madalas mong kainin hayop, talagang mag-aasal hayop. Kung madalas mong kainin ng mga hayop, so yung sakit natin, sakit din ng kahayupan. Importante po yun, no, na kaya nga kung ano man ang sakit mo ngayon,
kailangan mong balikan, ano bang pinagkakakain mo? Yung diabetic ka, ibig sabihin, di ba, sobra kang kumain na matatamis. O kung may sakit ka sa bato, dahil sa kahiligan mong kumain ng mga maalat, yung mga pagkain sa kalye, yung mga suka, yung mga toyo, kaya ikaw may toyo ka na rin. Minsan pag ganyan po, no, wala nang remedyo minsan yung pag nanood na sa kaugat-ugatan natin yung mga nutrients, pwedeng magandang nutrients o pangit na nutrients sa dugo natin, andyan na yan. So mahalaga po yun, ha? Yung pagkain pisikal. So ngayon, meron pang isang pagkain na dapat nating tinatanggap at dapat nating maunawaan yung epekto at napakahalagang dulot nito sa atin pong pagkatao. May pangangailangan din ng ating espiritual. Pagkaing nagbibigay ng buhay at ito ay pagkaing nanggagaling sa langit. At sino ang pagkain nanggagaling sa langit na ipinapahayag sa ating mabuting balita? Si Kristo ang pagkaing mula sa langit, bumaba mula sa langit para ibigay sa atin para tayo mabuhay. Sabihin nyo nga muna sa katabi ninyo, kumain ka. Pero kung patuloy kang mag-iinarte at hindi ka kakain, nasa sayo yan. Ang hirap kasi yung, di ba, para tayong mga bata na kailangan pa nating pilitin kumain. Pero sabi nga din dito, no, si Kristo, ayon sa nasusulat, tuturuan sila ng Diyos. At ngayon, itinuturo ulit sa atin sa pamamagitan ng mga pagbasa kung ano ang mapapala ng isang taong kumakain ng pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya nga sa ating pagdiriwang ng banal na misa, tuturuan tayo, bubusugin ang ating kaisipan. Kasi yung kaisipan natin, no, yan din naman ang tutulong sa ating pangangatawan kung paano natin ito mapapasigla. At pagkatapos yan, papakainin tayo para ang pagkain naman nito ang magpapalakas sa ating buhay espiritual. Tingnan po natin sa ating mga narinig na pagbasa, no, ang dulot ng pagtanggap natin kay Kristo bilang pagkaing bumaba mula sa langit. Sa unang pagbasa, sa Aklat ng Mga Hari, ito ang kwento ng isang propeta, si Elijah o si Elias. Sobrang pagod na si Elias. Nawawalan na siya ng pag-asa. Natatakot si Elias. Ito yung kanyang sitwasyon. Natatakot siya dahil nagtatago siya, tumakas siya, dahil gusto siyang patayin ni Reyna Jezebel at ni Haring Ahab. Dahil lang natalo niya yung mga Diyos-Diyosa na sinasamba nitong mag-asawang Reyna at Hari na ito. Pero dahil natakot, napapagod na rin siya, pakiramdam niya, talo siya, pakiramdam niya, failure siya sa pagiging propeta, kaya tumakas. At ngayon, ano ang sabi? Si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, naupo sa lilim at ito ang kanyang panalangin. Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Diba? Ilan ba yung sa atin na sa kasalukuyan dahil parang pakiramdam niya wala ng pag-asa at gusto na lang mamatay. Hindi pa tapos ang kanyang misyon. Pero gusto niya nang sumuko. So anong sinabi ng anghel? No? Sabi, nahiga siya, natulog. Pero dumating yung anghel na at ginising, gising na.
kumain ka. Di ba? Kumain ka. At ano yung pagkain? Ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. Nakita niya mayroon ng niluto sa ibabaw ng bato, yung tinapay, at meron din tubig. Galing sa Diyos. Kasi kailangan niya ng lakas. Di ba? Kung nawawalan ka na ng pag-asa, pakiramdam mo, talo ka, tulog mo, pagkatapos kumain ka. Di ba? Parang minsan yung mga simple solution natin, ayaw natin gawin. Gusto natin laging komplikado. Simple solution pala. Di ba? Parang kumain ka. Huwag mong i-deprive yung sarili mo. Parang natalo ka na nga, halimbawa lang sa competition, natalo ka na sa competition tapos di ka pa kakain, magmumukmuk ka, sayang naman yung buffet na nando doon. Bumawi ka na lang sa kain. Kesa yung, di ba, nanamnamin mo, dibdibin mo, ay talo ako, kawawa naman ako, wala akong kakampi. Minsan, bawas-bawasan mo yung kadramahan, di ba, no? Talo eh. May ganun talaga sa buhay. Natatalo, nananalo. Hindi lang tayo magse-celebrate kapag nanalo. Lumaban ka naman, di ba? Sinubukan mo naman eh. Kaysa yung i-google mo doon sa, kawawa naman ako, wala akong kakampi. Yung gutom ka na nga sa palakpak, gutom ka na nga sa atensyon, pati ba naman sa pagkain, gugutumin mo ang iyong sarili, tapos magpapakalayo-layo ka. Kaya nga, di ba, kahit ang araw ng linggo, ang araw ng pagsisimba, nilalayuan mo. All the more na dapat tayong pumunta ng simbahan para kumain. Kasi palalakasin tayo ng pagkaing natatanggap natin sa misa. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumain ka. Sa mga nakakarinig nito, na mga nasa kanilang mga tahanan, tingnan nyo po, nangyayari sa ating mga buhay-buhay, walang nangyayaring pagbabago. At yan yung pangalawa na kailangan natin makita. Kung kakain ka lagi, kung magsisimba ka lagi, magbabago ka. Kasi babaguhin ka ng iyong kinakain. Kung gaya ng sinasabi ko kanina, kung anong kinakain mo, yan ang magpapabago sa katawan mo. Sa pag-uugali mo, sa emosyon mo, sa pakiramdam mo. Kitang-kita naman sa katawan ninyo. Tinin yung katawan ng katabi ninyo. Dali. Pero yung pagkain na binibigay sa atin tuwing dumadalo tayo sa misa, ito yung magpapabago. Sabi sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi dito kasi, ito yung mga ugali, no? Yung galit, puot, no? Yung pambubulyaw, yung panlalait, pananakit ng damdamin sa kapwa. So kala mo walang epekto? Kung tinatanggap lang natin si Kristo, mababago nito ang ating ugali. So palalakasin ka niyan, babaguhin niya ng ating pag-uugali. Kasi ang hirap naman po no? Kain ka ng kain, tanggap nga, katawan ni Kristo, sa bibig mo na, maya-maya, magmumura. Nakakahiya naman yun. Pag uwi nyo, maninigaw na naman kayo sa inyong mga anak na nakahilata pa hanggang ngayon. O kaya sa mga asawa nyo na nandoon na sa tambayan, nakikipagsugalan na o nakikipag-inuman na. Pero, di ba, kung nanamnamin natin yon at manunuot yon sa ating pagkatao, may pagbabago na makikita sa atin. Uy, hindi na siya naninigaw. Uy, kalmado na siya. Uy, hindi na siya high blood. Masasabi ng mga kapitbahay, ano kayang kinakain nito? Di ba may ganun, no? Anong nakain mo? Kaya kumain tayo madalas, no? At unti-unti din,
manunuot yan sa atin. Pero, kagaya nga sa pinapahayag sa Ebanghelyo, kailangan natin makita si Jesus sa tinapay. Mahirap po kasi yung, gaya ng madalas kong sinasabi, pagbuhay, kumain ka. Kasi para sa buhay, ang pagkain binibigay ni Kristo. Para pagkatapos ng buhay dito, may buhay na walang hanggan. Kasi kung nung buhay ka pa, hindi mo siya tinatanggap, tinatanggihan mo ng tinatanggihan, tas pag namatay ka, pipilitin ng mga tao sa paligid mo na magkaroon ng misa. Magagalit yung mga tao pag, ayaw misahan ni Father. Bakit ba tayo magmimisa? Di ba para kumain? Yung patay, pwede ba natin sabihin sa mga imbalsamador, pwede ipanganga mo siya? Kasi di ba pag patay, lagi nakatiklop, di ba? Nakatali nga yan kasi bubuka yan, di ba? No? Pwede ba ipabuka para katawan ng Kristo? Kasi nagmimisa, minsan ang daming tao, pag komunyon na, walang gustong pumila, bibigyan ko yung patay. Ilang patay ba ang nakaburol sa paligid natin? Mamaya, ilang patay ang dadalhin dito? Ay ikaw ba, ngayong buhay ka pa, bakit ayaw mong tanggapin si Kristo? Wala na, pagpatay na, pagalitan ko pa yun. Hindi na. Yung mga buhay ang kailangan nating paalalahanan at turuan. Pero sana po, sa linggong ito, ipinaliwanag sa atin ano ang makukuha natin, ano magiging epekto ng pagtanggap natin kay Kristo bilang tinapay ng buhay. So nasa sayo pa rin. Kung tatanggihan mo pa rin, o ano man ang dahilan mo, Diyos ang uunawa niyan. Pero walang isa man ang tatanggihan ng Diyos sa kung sino ang gustong tumanggap sa Kanya. Amen?